Iniwan kasama ang dalawang maliliit na bata, walang pag-asa, hanggang sa nakita siya ang isang milyonaryo at ginawa ang bagay na hindi inakala ni Numan. Noon, si Armando Mandong Santiago ay nagmamaneho sa isang liblib na kalsada sa probinsya ng Laguna nang makita niya ang isang babae na nakaupo sa hagdan ng isang simpleng bahay, kasama ang dalawang bata sa tabi niya, at mga luha na hindi na niya sinubukang itago. Maari sanang nagpatuloy si Mandong Santiago sa pagmamaneho. Huli na siya. Mayroon siyang taniman ng niyog na dapat inspeksyonin, isang kasunduan sa negosyo na dapat tapusin, isang abalang schedule na hindi naghihintay. Ngunit may isang bagay sa tagpong iyon ang nagtulak sa kanyang apakan ang preno. Ang nangyari pagkatapos ng sandaling iyon ay isang kwento na magpapayak sa iyo, magpapangiti at magpapaniwala na hindi kailanman nakakalimutan ng Diyos ang sinuman. Kahit na walang laman ang ref, kahit na ang lalaking sumumpang magmamahal habang buhay ay umalis dala ang kanyang backpack at hindi na lumingon. Ngunit upang maunawaan ang kahalagahan ng sandaling iyon, kailangan mo munang malaman ang nangyari sa buhay ni Rosalinda Rose Panganiban. Mayroong sugat na hindi sumisigaw. Dahan-dahan at tahimik nitong pinapatay ang ilaw sa puso hanggang sa biglang mayroong nakaupo sa hagdan ng sarili niyang bahay, hindi na kayang tumayo muli. Nakilala ni Rose Panganiban ang sugat na iyon noong Biyernes ng umaga. Nang ang araw ay mababa pa at ang maibon ay humuhuni na parang karaniwan lamang ang araw, si Lito ay nasa kanyang kandungan, isang tahimik na 8 buwang sanggol. Si Gabi Panganiban ay hawak ang kamay ng kanyang ina sa tabi. Magulo ang buhok niya na parang bagong gising. Siya ay 4 na taong gulang. Mabigat pa rin ang kanyang mga mata dahil sa antok. Narinig niya ang ingay mula sa labas. Mabilis na yaba, tuno ngang isang bagay na kinalatkat sa lupa. Lumabas si Rose Panganiban habang karga ang sanggol at hawak ang kanyang anak. Joe Miranda, ano ito? Huminto ang lalaki. Nang lumingon, nakita niya na matagal nang ginawa ang desisyon. Mayroong pagmamadali sa kanyang mamata at lamig na hindi pa niya nakita kailanman. Alis ako, Rose Panganiban. Saan ka pupunta? Sino ang kasama mo? Si Sarah Anindita. Ang pangalan ay bumagsak sa hangin na parang bato. Natigilan si Rose Panganiban, si Lito sa kanyang kandungan. Si Gabi Panganiban ay hawa ang kamay kanyang ina habang nakatingin sa kanyang ama ng walang pagkaunawa. Nagloloko ka ba kay Sarah Anindita? Tanong niya halos walang boses. Mayroon siyang totoong buhay, pera, magandang bahay, kinabukasan. May bibigay niya sa akin ang hindi mo kailanman may bibigay. Nanginginig ang boses ni Rose Panganiban ngunit hindi ito nabali. Habang ako ay narito, nag-alaga sa ating mga anak, kasama ka ngang ibang babae. Sawa na ako sa ganitong buhay. Sagot niya habang iniabot ang mga kamay na parang bilangguan ang kanyang pamilya. Palagi kang tanggap ng tanggap, palaging nagtitiis sa kakulangan. Hindi ako ipinanganak para mabuhay ng mahirap. Diretsong tiningnan siya ni Rose Panganiban. Nakikita ka nga anak mo ngayon, nakikita mo sila. Lumingon si Joel Miranda kay Gabi Panganiban sa loob lamang ng 1 segundo. Nakatayo ang bata ng tahimik. Mahigpit na hawak ng kanyang maliliit na kamay ang kamay ng kanyang ina. Nakabukas ang mata, bahagyang nakabukas ang labi. Sinusubukang maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanyang ama. Mananatili sila sa iyo. Ang mga batang ito ang buhay mo, Joel Miranda, at itinatapon mo ang lahat para sa pera. Maubos ang pera. Ngunit ang itinapon mo ngayon ay hindi na kailanman babalik. Hindi sumagot ang lalaki. Kinuha niya ang kanyang backpack, tumalikod. Hindi niyakap ang kanyang maanak, hindi nagpaalam, hindi na lumingon. Umalis ang itim na sasakyan. Lumipat ang alikabok. Papalayo ang tunog ng makina at nang tanging katahimikan na lang ang natira. Nanlambot ang mapaa ni Rose Panganiban. Umupo siya sa hagdan na karga ang sanggol habang ang mundo sa paligid niya ay tila huminto. Umupo si Gabi Panganiban sa tabi ng kanyang ina, nakatingin sa papalayo na sasakyan. Pagkatapos ay tiningnan ang mukha ng kanyang ina at inilagay ang kanyang maliit na kamay sa balikat nito.
Parang inosenteng paraan ng isang bata na sinusubukang hawakan ang isang pasanin na napakabigat para sa kanya. Nang hindi naunawaan ang bigat ng pasanin na sinusubukan niyang suportahan, sinabi ni Gabby Panganiban sa malambing na boses, "Inay, bakit ka umiyak?" Niyakap ni Rose Panganiban ng mahigpit ang kanyang anak bago pa makita ng bata ang tindi na mga luha sa kanyang mukha. "Minsan ang mga matatanda ay nalulungkot din, anak. Ngunit magiging maayos ang ina." Palaging nakakaraos ang ina. Hindi sumagot si Gabby Panganiban, ngunit hindi siya umalis sa tabi ng kanyang ina. Nananatili silang makayakap dahil minsan kapag mahal natin ang isang tao, iyon lang ang magagawa. Sa hagdan ng simpleng bahay na iyon isinara ni Rose Panganiban ang kanyang mata at nanalangin ng magulo ang masalita, wasa ang puso, ngunit may pananampalataya na hindi kailanman napawing ang pagdurusa. "Panginoon, hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Hindi ko alam kung paano ko pakakainin ang aking maanak. Hindi ko alam kung paano babayaran ang lahat ng bill. Ngunit alam kong hindi mo ako iwan. Tulungan mo po ako dahil wala na talaga akong alam na gagawin." Hindi niya alam na napadala na ang Diyos ng isang tao at papalapit na ang taong iyon sa kanya. Nang umagang iyon, umalis si Mandong Santiago mula sa Maynila na may isang layunin, inspeksyonin ang isang taniman sa Laguna na ibinebenta. Para sa kanya, isa lamang itong ordinaryong pamumuhunan. Dumating, suriin, isara ang kasunduan, pagkatapos ay umuwi. Simple, mahusay, walang emosyon. Ganun ang paraan ni Mandong Santiago sa kanyang buong buhay. Sa edad na 38, naipon na niya ang kayamanan na hindi naabot ng karamihan sa mga tao sa kanilang buong buhay. 3 kumpanya, marangyang villa, mamahaling kotse, manggabiyahe sa kung saan-saan, kapangyarihan. Mayroon siyang lahat ng itinuturing na mundo na simbolo na tagumpay. Ngunit siya ang pinakawalang laman na lalaking nabuhay. 5 taon na ang nakalipas ikinasal siya kay Jasmine Maharani. Maganda, elegante, laging marunong humarap sa mga elitistang lipunan. Sa papel, siya ang perpektong asawa para sa isang lalaking tulad ni Mandong Santiago. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi siya kailanman minahal. Pinili siya dahil sa pera, estado, at panggalan ng kanyang pamilya. Nais lamang ni Jasmine Maharani ang buhay na maibibigay niya at tinanggap ni Mandong Santiago ang lahat na iyon dahil naniniwala siya na ganon talaga ang buhay, na ang tunay na pag-ibig ay isang drama lamang. Hanggang sa dumaan siya sa lupang kalsada at nakita si Rose Panganiban. Bumagal ang kanyang sasakyan bago pa makapagdesisyon ang kanyang isip na parang gumalaw mag-isa ang kanyang mapaa. Huminto siya sa harap ng bahay, tumingin mula sa likod ng bintana sandali. Nakaupo ang babae sa hagdan na magulo ang buhok, pamumula ang mga mata at pamamaga, natutulog ang sanggol sa kandungan, at isang maliit na bata ang nakaupo sa tabi niya na mas matanda ang ugali kaysa sa edad nito. Bumaba si Mandong Santiago mula sa sasakyan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Wala siyang plano, hindi ito ang karaniwan niyang ginagawa. Paumanhin sa abala, aniya habang nakatayo nga ilang hakbang mula ron. Maluwag ang kanyang kurbata at mukhang kakaiba ang kanyang mamahaling sapatos na balat sa lupang iyon sa probinsya. "Ayos ka lang ba?" Tumayo si Rose Panganiban. Nakita ang marangyang coats, mamahaling Amerikana, at ang lalaki na malinaw na hindi taga ganitong lugar. "Ayos lang ako," sagot niya sa boses ng isang taong nagsisikap na paniwalaan ang sarili niyang sinasabi. "Mukhang hindi," sagot ni Mandong Santiago nang walang bahid ng pagiging bastos. Tapat lang halos napangiti siya, "Tama ka, hindi ako ayos." Noon, si Gabby Panganiban na may seryosong mukha ng isang bata na matagal nang nagmamasid sa lahat ay nag-cross arms at tiningnan ang lalaking nakasweet mula ulo hanggang paa. "Kaibigan siya ng nay mo, di ba, anak?" Huminto lang siya dito. Nag-isip sandali si Gabby Panganiban. "Bakit po kayo huminto?" Tanong niya agad ng walang pag-aatubili. Lumuhod si Mandong Santiago para magpantay sila. "Dahil nakita kong malungkot ang nanay mo at gusto kong malaman kung ayos lang ang lahat."
Bahagyang tumango ang bata pagkatapos ay nag-isip muli. Gusto mo po bang pasayahin ang nanay ko? Sumagot si Mandong Santiago nang may katapatan na ikinagulat niya mismo. Maari kong subukan. Kumunot ang no ni Gabby Panganiban, sinuri ang sahot, pagkatapos ay itinuro ang hakdan. Sige, pwede po kayong umupo doon. Nagbukas ang bibig ni Rose Panganiban upang may sabihin, ngunit ang 4 na taong gulang na bata ay pumasok na sa bahay nang may autoridad na parang siya ang may-ari ng lugar. Nanatili silang nakaupo doon sa lupnang, oras na hindi man lang mabilang ni Mandong Santiago. Sa hagdan na ibinigay ni Rose Panganiban ng walang maraming salita, habang ang hangin ay nagpapalipat-lipat sa mga dahon at si Lito ay natutulog pa rin sa kandungan ng kanyang ina. Sa mahinang boses at walang dramatization, isinaysay ni Rose Panganiban ang tungkol kay Joel Miranda. Parang isang taong nagkukuwentoan isang sugat na masakit pa rin, ngunit hindi na may kakaila. Tungkol sa ibang babae, tungkol sa backpack, tungkol sa itim na kotse, tungkol sa mga batang iniwan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, aniya sa dulong ang kwento. Ngunit alam kong hindi ako iniwan ng Diyos. Natatakot ako, ngunit naniniwala pa rin ako. Hindi sumagot si Mandong Santiago. Tiningnan lamang niya ang babae ng may ekspresyon na hindi agad naintindihan ni Rose Panganiban. Ang katahimikan ay sa wakas binasak ni Gabby Panganiban. Bumalik ang bata habang hinahatak ang laylayan ng damit ng kanyang ina nang may pino na pakabahala ng isang bata na ayaw magpanik ng sinuman, ngunit gutom na gutom. Inay po, umuugong po ang tiyan ko. Sandaling ipinikit ni Rose Panganiban ang kanyang nga mata bago ito muling iminulat. Sandali lang mahal. Tiningnan ni Gabby Panganiban ang mukha ng kanyang ina pagkatapos ay lumingon sa lalaking nakasweet pagkatapos ay muling tiningnan ang kanyang ina. Inay, ubos na naman po ba ang pagkain natin? 4 na salitang inusal ng inosente ang bumali sa puso ni Mandong Santiago. Sandali lang, anak, sagot ng kanyang ina. Tumango ang bata ng walang reklamo. Umupo siya sa pintuan. Niyakap ang kanyang tuhod habang iniyugyok ang kanyang maliliit na paa. Nakita ni Mandong Santiago ang bata na naghihintay at naramdaman na mayroong nabali sa loob niya. Lumingon si Rose Panganiban sa kanya nang may manipis na ngiti na malinaw na nangailangan ng malaking lakas. Paumanjin, Anilla, tumayo siya abang karga si Lito. Kung gusto ninyo, tuloy po kayo. Simple lang ang bahay na ito ngunit malinis. Pumasok si Mandong Santiago. Nakatayo siya sa gitna ng silid at tumingin sa paligid. Pader na yari sa pinagsamang kahoy at karton, bubong na may maliit na butas sa sulok na nagpapakita ang linya ng langit, magaspang na sahig na semento, lumang mesa na kahoy na may 2 upuan, malit na stove na nakakabit sa dingding. Lumakat si Rose Panganiban patungo sa kusina at sumunod si Mandong Santiago nang hindi inuutusan. Binuksan ng babae ang kabinet sa itaas ng stove. Pagkatapos ay napakatagal niyang tinitigan ang loop. Walang laman ang cabinet. Nakita ito ni Mandong Santiago. Alam ni Rose Panganiban. Nakita niya, ngunit hindi siya yumuko. Nakasandal siya sa kusina habang karga ang kanyang sanggol. Nakatingin sa lalaking nakasuet na nakatayo sa kanyang kusina ng may tahimik na dignidad na hindi man lang kayang nakawin ng kahirapan. Kailan ang huling beses kayong kumain? Tanong ni Mandong Santiago sa boses na ibang-iba sa boses na karaniwan niyang ginagamit sa negosyo. Kahapon ng hapon, natigilan si Mandong Santiago. Nakatapos na siya kontrata na nagkakahalaga ne bilyon-bilyong piso nang may mas kaunting emosyon kaysa sa nararamdaman niya noon. Nakaupo na siya kasama ang pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa nang walang kahit kaunting tibok ng puso. Ngunit ang walang laman na kabinet sa maliit na bahay sa probinsya ay pumunit ng isang bagay sa loob niya na hindi kailanman kayang punitin ng anumang halaga. Kanina po sinabi ninyo na hindi ninyo alam kung ano ang gagawin. Aniya ng dahan-dahan. Tama. Maingat na pinili ni Mandong Santiago ang kanyang masalita. Dahil alam niyang maaring magkamali ang alok kung hindi sasabihin ng tama. Gayunpaman,
Ang sasabihin niya ay magbabago ngang buhay nilang dalawa magpakailanman. Mayroon akong bahay. Isang bahay na napakalaki. Kailangan ko isang taong mag-alaga nito ng buong puso. Hindi lang basta-basta. Huminto siya sandali. Isang disenteng sweldo. Kayo at ang mabata ay maaring tumira doon habang nagtatrabaho. Hindi ito awa. Trabaho ito. Tiningnan siya ni Rose Panganiban. Hindi ninyo pa nga ako kilala. Mandong Santiago tumingin sa paligid ng bahay pagkatapos ay sumagot, pumasok ako sa bahay ninyo nang hindi ninyo ako kilala at maayos akong tinanggap. Nakita ko ang isang babae na hindi bumaksak kahit walang pagkain, na iniwan kasama ang dalawang bata, ngunit mayroon pa ring pananampalataya. Mas marami itong sinasabi tungkol sa isang tao kaysa sa anupaman. Tiningnan siya ni Rose Panganiban ng napakatagal. Bakit po ninyo ito ginagawa? Natigilan si Mandong Santiago at sa unang pagkakataon pagkatapos mahabang panahon wala siyang maayos na sagot dahil sa buong buhay ko. Abala lang ako sa pag-iipon ng maraming bagay, aniya ng dahan-dahan. At ngayon nang makita ko ang walang laman na cabinet na iyon, nagtaka ako sa aming dalawa. Sino sa atin ang talagang mas mahirap? Agad na napuno ng luha ang mamata ni Rose Panganiban. Sandali siyang pumikit pagkatapos ay huminga ng malalim. Tinatanggap ko, sabi ni Rose Panganiban nang imulat ang kanyang mamata. Ngunit magtatrabaho ako ng buong puso. Magtatrabaho ako at tatanggap ng sarili kong resulta. Tiningnan siya ni Mandong Santiago pagkatapos ay sumagot ng malumanay, hindi ako umaasa ng mas mababa kaysa doon. Agad na itinaas ni Gabby Panganiban ang kanyang hinlalaki ng may inosenteng estilo ng isang bata na walang naiintindihan ngunit alam na may magandang nangyari. At sa isang saglit, si Mandong Santiago at Rose Panganiban, dalawang matanda na pinagtagpong sugat, ay ngumiti ng sabay. Nang dumating sila sa marangyang fila sa Quezon City, lumingon si Rose Panganiban ng may mabilis na tibok ng puso. Malawak na hardin ang nakalatag sa harap. Ang harapan ng bahay na may malalaking bintana na salamin ay kumikinang. Mayos na nakalagay ang mabulakla sa gilid ng batong daan patungo sa pangunahing pintuan. Hawak ni Gabby Panganiban ang kamay ng kanyang ina at ang kamay ni Mandong Santiago. Inay, bulong niya ng may pahanga. Parang palasyo, hindi palasyo, anak, mahinang sagot ni Rose Panganiban, ngunit halos ganun. Tiningnan silang dalawa ni Mandong Santiago at mayroong isang bagay sa kanyang mukha nun na hindi niya mismo may paliwanag. Bumukas ang pangunahing pintuan. Nakatayo roon si Jasmine Maharani, matangkad, elegante, perpekto mula ulo hanggang paa. Isang babae na hindi kailanman lumalabas ng bahay nang hindi handang kumuha ng litrato. Ang tingin na ibinato niya kay Rose Panganiban, sa mga bata, at sa lumang maleta na dala ni Mandong Santiago ay nagsasabi na ng lahat bago pa siya magsalita. Mandong Santiago, aniya sa boses na matamis na parang pulot at kasing lamig ng yelo. Ano ito? Si Rose Panganiban ay magtatrabaho dito. Dito, kasama ang mabata. Ang mabata ay mananatili kasama niya. Maraming espasyo sa bahay na ito. Bahagyang ngumiti si Jasmine Maharani. Isang ngiti na hindi kailanman umabot sa kanyang nga mata pagkatapos ay tinawag si Mandong Santiago upang mag-usap ng sila lang. Nanatili si Rose Panganiban sa sala habang karga si Lito. Samantala, si Gabby Panganiban ay nakakapit sa kanyang mga paa, nakatingin sa malawak na silid na may kristal na chandelier na marahil ay mas mahal pa kaysa sa maliit na bahay na dating tinitirhan nila. Natatakot ka ba, inay? Mahinang tanong ni Gabby Panganiban. Hindi, anak. Sandaling tumahimik ang bata pagkatapos ay bumulong. Medyo natatakot po ako. Mahigpit na hinawakan ni Rose Panganiban ang kanyang kamay. Alam ko, ngunit ang Diyos ay kasama natin. Seryosong nag-isip si Gabby Panganiban pagkatapos ay matatag na tumango. Sa mga unang araw, nagtrabaho si Rose Panganiban tulad ng ipinangako niya. Gumising siya bago sumikat ang araw, hinayaan ang mga bata na matulog pa, tinapos ang mga paunang trabaho, pagkatapos ay bumalik upang gisingin sila.
Inihatid niya si Gabi Panganiban sa pribadong paaralan na inayos ni Mandong Santiago, inilagay si Lito sa stroller, pagkatapos ay bumalik sa trabaho, naglilinis siya, nagaayos, nagaalaga sa malaking bahay na iyon ng may pag-iingat na katulad ng pag-aalaga niya sa kanyang maliit na bahay na may dingding na kahoy noon. Parang bawat silid ay nararapat igalang at bawat bagay ay may halaga. Si Aling Nena de la Cruz, ang kusinera na 15 taon nang nagtatrabaho sa fila ay nagmasid sa kanya sa loob ng 3 araw bago sa wakas nagsalita. Iba ka sa iba, aniya isang umaga. Paano po naging iba? Tanong ni Rose Panganiban. Nagtatrabaho ka na parang bahay mo mismo ang bahay na ito. Aniya, nakatingin sa kanya ng may init at kumakanta ka habang nagtatrabaho. Matagal na akong hindi nakarinig nga kumakanta sa bahay na ito. Mukhang nahihiya si Rose Panganiban. Hindi ko po namalayan na kumakanta ako. Matagal na po itong ugali. Palaging kumakanta ang nanay ko habang nagtatrabaho. Sabi niya kung kumakanta tayo para sa Diyos, mas gagaan ang trabaho. Sandaling tumahimik si Aling Nena de la Cruz pagkatapos ay mahinang sinabi, ang nanay mo ay isang matalinong babae. Sa parehong linggo, matagumpay na nasakop ni Gabi Panganiban ang buong villa. Naglakad siya sa pasilyo ng may autoridad na parang isang maliit na inspektor. Nagtanong sa lahat ng empleyado. Inisa-isa ang kanilang pangalan. Sa ikatlong araw, napadesisyonan na niya na ang kusina ni Aling Nena de la Cruz ang pinakamagandang lugar sa bahay na iyon at ang hardin ay nasa pangalawang pwesto. Isang hapon, umuwi si Mandong Santiago mula sa trabaho at nakita si Gabi Panganiban na nakaupo sa upuan sa kanyang opisina. Seryosong tinitigan ng bata ang malaking bookcase sa harap. Nakabitin ang kanyang malilit na paa dahil hindi pa ito umabot sa sahig. Lugar mo po ito? Tanong ni Gabi Panganiban nang hindi lumilingon. Oh, ang dami pong maliliit na libro dito. Gumawa siyang muhangang pahanga. Nabasa niyo na po lahat. Karamihan. Dahan-dahang lumingon si Gabi Panganiban at tiningnan si Mandong Santiago nang may seryosong tingin na tila hiniram mula sa isang matanda. Sandaling tumahimik si Mandong Santiago pagkatapos ay nagtanong, at mahilig ka magbasa? Sumagot ang bata na parang mas matanda kaysa sa kanyang edad. Gustong-gusto ko po magbasa. Pagkatapos ay tumalon si Gabi Panganiban mula sa upuan habang masayang tumatawa. Samantala, si Jasmine Maharani, asawa ni Mandong Santiago, ay tahimik na nagmasid sa lahat. Nakita niya kung paano umuwi si Mandong Santiago at nagtanong muna tungkol kay Rose Panganiban bago umakyat sa silid upang magpalit ng damit. Nakita niya kung paano huminto ang lalaki sa pasilyo upang makipag-usap lamang kay Gabi Panganiban. Nakita rin niya kung paano si Lito, na nagsisimula pa lamang gumapang, ay iniabot ang 2 kamay kay Mandong Santiago sa tuwing dumadaan ang lalaki at kung paano binuhat ni Mandong Santiago ang sanggol ng natural na parang ginagawa na niya ito sa buong buhay niya. Sa ikalawang linggo, nagsimulang kumilos si Jasmine Maharani. Sa simula ay napakapino. Isang basag na florera na sinabi niyang nakita niyang nahulo ni Rose Panganiban. Isang tuwalya na may mansa na biglang nakita sa basurahan. Mangga pahiwatik sa harap ng mga bisita tungkol sa nawawalang kwintas. Narinig ni Rose Panganiban ang bawat akusasyon na iyon na nakataas ang ulo at tahimik ang boses. Hindi ko po binasak ang florera, Ma'am Jasmine. Hindi ko rin po kinuha ang kwintas ninyo. Kung gusto niyo pong inspeksyonin ang kuwarto ko, sige po. Hindi alam ni Jasmine Maharani kung ano ang gagawin sa ganoong katahimikan. Sanay siyang takutin ang mga tao, ngunit si Rose Panganiban ay hindi isang babay na kayang takutin. Isang gabi pagkatapos matulog ang mga bata, nakita ni Mandong Santiago si Rose Panganiban na nakaupo sa upuan sa hardin. Huling gabi na, mataas ang buong buwan at nakatingin ang babay sa langit ng may ekspresyon na hindi niya agad naintindihan, payapa. Iyon ang nakita niya. Sa gitna ng lahat ng hirap, mayroon pa ring kapayapaan ang babae. Umupo si Mandong Santiago sa tabi niya nang hindi humihingi, NG permiso. Ayos ka lang ba?
Ayos lang ako. Patuloy siyang nakatingin sa langit. Minsan po umupo ako dito at nagpapasalamat. Sapat ang kain ng mga anak ko, mahimbing ang tulog, at ligtas sila. Hindi pa matagal. Hindi ko pa nga alam kung mayroon akong pagkain para sa kanila bukas. Napakadaling makalimot sa pagpapasalamat kapag gumaganda na ang buhay. Ayokong makalimot. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang nagtanong si Mandong Santiago, hindi ka ba galit sa iyong dating asawa sa ginawa niya? Nag-isip sandali si Rose Panganiban pagkatapos ay yumuko. Tiningnan ang kanyang sariling mga kamay. Noon po galit na galit ako. Ngunit ang galit ay isang pasanin na tayo mismo ang nagdadala, hindi siya. Nagpasya akong hindi ito dalhin. Nagpapatawad ako hindi para sa kanya, kundi para sa akin at sa aking mga anak. Nararamdaman ng mga bata pa ang kanilang ina ay may dinadalang sugat. Matagal siyang tinitigan ni Mandong Santiago. Paano ka nagiging ganyan? Nananatili pa rin ang pananampalataya, nananatili pa rin ang kabutihan, nananatili pa rin ang pagpapasalamat pagkatapos ang lahat. Lumingon si Rose Panganiban sa kanya ng may payapang mukha. Dahil po naniniwala ako sa Diyos, nagdasal ako sa hagdan ng bahay na iyon ng walang pagkain. At sa parehong araw, pinahintong Diyos ang inyong kotse sa harap ng aking bahay. Bahagya siyang ngumiti. Hindi po ako naniniwala sa pagkakataon. Naniniwala ako na sinasagot ng Diyos ang mapanalangin. Hindi palaging tulad ng ating inaasahan. Ngunit sinasagot niya. Matagal na tumahimik si Mandong Santiago habang nakatingin sa buwan at ang mga salitang iyon ay umalingaw-naw sa walang laman na espasyo sa loob niya na matagal nang hindi napuno. Ang pangyayaring nagpabago ng lahat ay nangyari isang umulan na hapon. Lagnat si Lito. Mula pa umaga, nakaupo si Rose Panganiban sa tabi niya, naglalagay ng cold compress sa kanyang noo, sinusukat ang temperatura ng kanyang katawan, at tahimik na nagdarasal. Nang maghapon, lalong tumaas ang kanyang lagnat. Nakaupo siya sa silid habang karga ang sanggol ng lumitaw si Mandong Santiago sa pintuan. Umaga siya umuwi mula sa opisina. Tinawagan siya ni Aling Nena de la Cruz. Kumusta siya? Hindi pa po bumababa ang lagnat niya. Kailangan kong gamot pero ayoko pong makaabala ng sinuman. Hindi natapos ang pangungusap na iyon, ngunit naintindihan ni Mandong Santiago. Nilikha ni Jasmine Maharani ang isang kapaligiran na nagpaparamdam kay Rose Panganiban na bawat hiling ay isang pasanin. Tatawagin ko ang doktor ngayon din. Dumating ang doktor 20 minuto pagkatapos, sinuri si Lito, nagbigay ng gamot, at ipinaliwanag na ito ay isang minor na impeksyon lamang na kayang gamutin. Nang umalis ang doktor, umupo si Rose Panganiban sa gilid ng kama na tulog si Lito sa kanyang kandungan. Tahimik na tumulo ang kanyang maluha. Salamat po, aniya sa nanginginig na boses. Hindi ko po alam kung paano ko suklian ang lahat ng ito. Dahan-dahang umiling si Mandong Santiago. Hindi ka kailangang magpasalamat, bata lang siya. Gagawin din ng sinuman ang parehong bagay. Itinaas ni Rose Panganiban ang kanyang mukha at tiningnan ang lalaki. Hindi lahat ng tao gagawin iyan. Hindi niyo kailangang huminto sa harap ng bahay ko noon. Hindi rin ninyo kailangang gawin ang lahat ng nagawa niyo. Nagdarasal ako araw-araw para magpasalamat sa lahat ng iyon. Lumabas si Gabby Panganiban sa pinto na yakap-yakap ang isang lumang teddy bear na dala niya mula sa kanyang maliit na maleta. Arman Santiago, gagaling po ba si Lito? Mahinang tanong ng bata. Gagaling siya. Sigurado po kayo? Sigurado ako. Pinaisipan ni Gabby Panganiban ang sagot ng may buong seryoso na ugali ng isang 4 na taong gulang. Pagkatapos ay dahan-dahang pumasok siya sa silid, lumapit kay Mandong Santiago at niyakap ang baywang ng lalaki nang hindi humihingi ng permiso. Sandaling natigilan si Mandong Santiago na parang isang taong hindi alam kung ano ang gagawin sa isang yakap. Pagkatapos, nakita ni Jasmine Maharani ang yakap na iyon. Nakita niya ang doktor na tinawagan ni Mandong Santiago. Nakita niya kung paano pinili ng lalaki na manatili sa fila ng hapong iyon sa halip na dumalo sa isang business dinner. Kaya kinabukasan ng gabi, ginawa niya ang kanyang huling hakbang.
Inimbitahan niya ang isang pares na mga kaibigan mula sa elitistang lipunan ng Maynila para sa hapunan. Inayos niya ang mesa gamit ang lahat ng pinakamaganda sa bahay na iyon. Inutusan si Aling Nena de la Cruz na magluto ng pinakamarangyang pagkain. Pagkatapos ng magsimula ang hapunan, sa harap ng lahat ay nagsimula siyang umatake. Sa simula ay mga pino lamang na komento, manipis na pahiwatig kung paano si Mandong Santiago ay tila kumuha ng isang bagong charity project. Malabong biro tungkol sa kabutihang loob na hindi napunta sa tama, makahulugang tingin kay Rose Panganiban na naghahanda ng pagkain. Patuloy na naglingkot si Rose Panganiban ng tahimik, payapa ang mukha, nakataas ang baba. Hanggang sa isa sa mga bisita na sumunod sa daloy ng usapan ay nakomento tungkol sa kung ano ang karaniwang hinahanap ng isang babae tulad niya kapag lumilitaw sa buhay ng isang matagumpay na lalaki. Huminto si Rose Panganiban. Maingat niyang inilagay ang plato sa mesa pagkatapos ay tumayo ng tuwid. Walang galit ang kanyang boses, ngunit may dalang dignidad na agad na pinatahimik ang buong mesa. Naparito po ako para magtrabaho. Nilinis ko, inayos ko, at inalagaan ang bahay na ito ng may paggalang dahil ito ang trabaho ko. Hindi po ako nahihiya sa kung sino ako at hindi ako nahihiya sa pinagmulan ko. Isa po akong inabandunang ina na walang pagkain para sa kanyang maana at tinanggap ang isang tapat na trabaho upang hindi na kailangang mamalimos. Kung mayroong na-offend, humihingi po ako ng paumanhin, ngunit hindi po ako yayuko dahil dun. Biglang natahimik ang kainan. Kinuha ni Rose Panganiban ang walang laman na plato pagkatapos ay naglakad patungo sa kusina. Nakatayo si Aling Nena de la Cruz sa gitna ng kusina na may kumikinang na mata. Anak, aniya ng mahina. Napakahusay. Sa kainan, tumayo si Mandong Santiago mula sa kanyang upuan. Mas maaga umuwi ang mabisita kaysa sa plano. Naiwan sina Jasmine Maharani at Mandong Santiago na mag-isa sa malaking sala. Ipinahiya mo ako sa harap ng ating mga kaibigan. Matalim na sabi ni Jasmine Maharani. Tiningnan siya ni Mandong Santiago ng may lamig na napakalinaw. Hindi, ikaw ang nagpahiya sa isang babae na hindi kailanman nakasala sa iyo. Dahan-dahan siyang huminga. 5 taon na tayong kasal. At sa loob ng 5 taon na iyon, hindi ko kailanman nakita na nagmalasakit ka sa sinuman maliban sa iyong sarili. Ang babaeng sa loob ng ilang linggo ay sinubukan mong sirain ay kumakanta habang nagtatrabaho. Ginising niya ang sarili sa umaga, inalagaan ang kanyang nga anak, ginawa ang kanyang trabaho ng may dignidad. Nawalan siyang lahat, ngunit nakahanap pa rin ng dahilan upang magpasalamat. Diretsong tiningnan niya ang kanyang asawa. Ngayon, tiningnan kita at naramdaman na hindi kita kilala at hindi mo ako kailanman minahal. Bahagyang tumawa si Jasmine Maharani na punong lason. Kaya iwan mo ako para sa isang katulong? Dahan-dahang umiling si Mandong Santiago. Hindi ko tinatapos ang kasal na ito dahil kay Rose Panganiban. Huminto siya sandali. Tinatapos ko ito dahil hindi kailanman dapat nagsimula ang kasal na ito. Dahil sa simula pa lang, alam nating dalawa napaka ang lahat at nagpanggap lang tayo na hindi alam. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, natigilan si Jasmine Maharani ng walang masagot. 3 araw pagkatapos, umalis siya sa bahay na iyon habang dala pa rin ang parehong kapaitan. Nang magsara ang pinto sa likod niya, nakatayo si Mandong Santiago sa malaki at walang laman na sala. Pagkatapos ay naramdaman na sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman niya ang kapayapaan. Nalaman ni Rose Panganiban ang lahat mula kay Aling Nena de la Cruz. Tahimik lang siya, hindi alam kung ano ang gagawin sa balitang iyon. Nang gabing iyon, nakita siya ni Mandong Santiago sa hardin sa parehong upuan na may parehong laki ng buong buwan na nakabitin sa langit. Alam ko na po, sabi ni Rose Panganiban bago pa makapagsalita ang lalaki. Nahulaan ko na, mahinang sagot ni Mandong Santiago. Gusto kong malaman mo na hindi ko kailanman ginusto na mangyari ang lahat na ito. Alam ko po, maluman ay naputol ni Mandong Santiago. Natapos ang kasaw ko bago ka pa dumating dito. Tinulungan mo lang akong makita ang alam ko na. Tumahimik si Rose Panganiban. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang sinabi ni Mandong Santiago,
Nang gabing iyon sa hardin, kinausap mo ako tungkol sa Diyos. Sabi mo, naniniwala ka na huminto ako sa harap ngang bahay mo dahil ipinadala ako ngang Diyos. Tiningnan niya ang babae. Noon, hindi ako naniniwala sa lahat na iyon. At ngayon, mahinang tanong ni Rose Panganiban. Sandaling tumahimik si Mandong Santiago. Ngayon naniniwala ako. Mayroon akong pera, kapangyarihan, punong iskediul, ngunit wala akong kapayapaan na mayroon ka. Pasasalamat na mayroon ka. Kaligayahan na mayroon ka. Wala ka man lang kalahati na aking kayamanan, ngunit mas masaya ka dahil mayroon kang Diyos. Napuno ng luha ang mata ni Rose Panganiban nang marinig ito. Nakpatuloy si Mandong Santiago. Nalaman ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi ang pag-ibig na dumarating kapag maayos ang lahat. Ang tunay na pag-ibig ay ang nananatili kapag gumuho ang lahat. Matagal siyang tinitigan ni Rose Panganiban. Maari po bang magtanong? Tanong ni Mandong Santiago. Sige po, may nakikita ka ba sa akin bukod sa lalaking nagbigay sa iyong trabaho? Lumingon si Rose Panganiban at diretsong tiningnan siya. Nakita ko ang lalaking huminto sa kanyang sasakyan sa isang probinsyanong kalsada ng walang dahilan. Nakita ko ang lalaking tumawag sa doktor para sa aking anak ng alas 3 ng hapon. Iniwan ang lahat ng kanyang manggawain. Pagkatapos ay tumayo at naghintay sa pasilyo ng hindi inuutusan. Kilala ko ang lalaking iyon at ang lalaking iyon ay mas mahalaga kaysa sa inaakala niya. Kahit na mayaman siya, mayroon pa rin siyang puso at iniisip ang kapwa tulad ng itinuro ng Diyos. Natigilan si Mandong Santiago. Nagsimulang mamasa ang kanyang mata. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay. Tiningnan ni Rose Panganiban ang kamay na iyon pagkatapos ay inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ng lalaki. Ang mga sumunod na buwan ay naging napakaiba. Nalaman ni Mandong Santiago kung paano pakiramdam na umuwi at mayroong naghihintay. Hindi dahil sa obligasyon, hindi dahil sa kontrata, kundi dahil sa talagang gusto siyang hintayin. Palaging naghihintay si Gabi Panganiban sa pintuan na may bagong kuwento na napakahalaga para sa kanya. Iniabot ni Lito ang kanyang makamay sa tuwing naririnig niyang bumukas ang pinto. Nagsimula na ring matuto si Mandong Santiago na magdasal. Hindi pa siya bihasa, ngunit patuloy siyang natuto. Isang gabi pagkatapos matapos ang kuwento bago matulog, nang halos makatulog na si Gabi Panganiban, idinilat ng bata ang kanyang mamata. Mandong Santiago? Oh, bayani, mayroong maliit na paginto. Isang uri ng katahimikan na nagtatagong isang malaking bagay. Maari ko po ba kayong tawaging tatay? Ang katahimikan ay tumagal lamang ng isang saglit, ngunit kinailangan ni Mandong Santiago ang sandaling iyon upang hindi mabasak ang kanyang boses. Oh, pwede, mahinang sagot niya. Gusto ko po talagang tawagin mo akong ganun. Ngumiti si Gabi Panganiban nang may inosenteng ngiti ngang isang bata na hindi alam na nagbigay lamang siya ng pinakamahalagang regalo sa mundo. Magandang gabi, tatay. Nanatili si Mandong Santiago sa pintuan pagkatapos makatulog ang bata. Nakasandal ang kamay sa pintuan, mamasa ang mata ng hindi sinusubukang itago. Sa tabing kama natutulog si Lito nang may maliit na ngiti at laway sa labi. Malalim na huminga si Mandong Santiago. Salamat po, bulong niya sa kanyang puso sa Diyos. Sa unang pagkakataon, nagsimula na siyang talagang makipag-usap sa Diyos. Ilang buwan pagkatapos, nagpropose si Mandong Santiago kay Rose Panganiban, hindi sa mamaaling restaurant, hindi sa champagne at biolinista. Nangyari ito isang Sabado ng hapon sa kusina ng villa sa isang simpleng ngunit tapat na paraan. Binuksan niya ang maliit na kahon ng singsing. Papakasalan mo ba ako? Tinapan ni Rose Panganiban ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang maluha, lumuhod siya para magpantay sila. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ni Mandong Santiago. Oh, sabi ni Rose Panganiban ng buong puso. Sa likod ng dingding ng kusina, hindi napigilan ni Aling Nena de la Cruz ang kanyang damdamin. Umagos ang luha sa kanyang pisky. Ang kasal ay naganap ng simple sa hardin na may magakahoy na mesa at magandang ayos na magaligaw na bulaklak.
Si Aling Nena de la Cruz ay nakasuot ng floral na damit at nagsimulang umiyak bago pa man magsimula ang seremonya. Dala ni Gabby Panganiban ang masingsingang kasal ng may seryoso na ugali ang isang bata na tila naunawaan ang kahalagahan ng sandaling iyon. Nakaupo si Lito sa kandungan ni Aling Nena de la Cruz at pumalakpak sa random na mga sandali na nakpapatawa sa lahat. Nang tanungin ng pastor kung tinatanggap ni Mandong Santiago si Rose Panganiban bilang kanyang asawa, hindi agad sumagot ang lalaki. Lumingon siya. Nakita si Gabby Panganiban na may maliit na basket sa kanyang kamay. Nakita si Lito na masayang pumalakpak. Nakita ang mamuka na manaroron dahil sa pag-ibig. Hindi obligasyon, hindi kontrata. Pagkatapos ay nakita si Rose Panganiban, ang babaeng nanalangin sa hagdan ng kanyang bahay ng walang pagkain, na iniwan kasama ang dalawang bata na patuloy na naniwala ng walang nakikitang dahilan para maniwala. Ang babaeng nagpakita sa kanya na ang Diyos ay naroon hindi sa perpektong lugar, kundi sa puso ng taong pinipiling manatiling may pananampalataya kapag gumuho ang lahat. Tinatanggap ko, sabi ni Mandong Santiago, nanginginig ang kanyang boses at hindi siya nahihiya dahil dito. Ngumiti si Rose Panganiban ng may matang puno ng luha. Naghalikan sila sa ilalim ng hapon na sikat ng araw na sinasabayan ng hangin na nagpapagalaw sa mga bulaklak sa hardin. Habang ang mga bata ay nakatayo sa tabi nila, patuloy na umiyak si Aling Nena de la Cruz at masayang sumisigaw si Gabby Panganiban ng buong lakas ng kanyang maliliit na baga. Nang gabing iyon nang makatulog na ang dalawang bata at dahan-dahang natapos ang pagdiriwang, magkasama silang umupo sa hardin si Mandong Santiago at Rose Panganiban. Nang gabing iyon kinausap mo ako tungkol sa Diyos sa lugar na ito, mahinang sabi ni Mandong Santiago. At nun hindi ko alam kung ano ang gagawin sa mga salitang iyon. Ngayon alam ko na hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. Sa buong buhay ko, inakala kong ako ang kumokontrol sa lahat. Magkumpanya, kontrata, plano, kinabukasan. Ngunit ng araw na huminto ako sa aking sasakyan sa kalsada sa probinsya nang hindi alam ang dahilan, nalaman ko na mayroong kapangyarihan na mas dakila kaysa sa akin. Isinandal ni Rose Panganiban ang kanyang ulo sa balikat nito. May plano na ang Diyos. Aniya ng simple. Kahit na nakaupo ako sa hagdan ng bahay na iyon nang walang naintindihan, inihanda na niya ang lahat. Alam ko, sagot ni Mandong Santiago habang nakatingin sa langit na punong bituin. Nakapikit ang kanyang mamata, bumulong siya sa kanyang puso, salamat po Panginoon. At sa gabing punong bituin na iyon sa hardin na mabangong mga ligaw na bulaklak, sa wakas ay naintindihan ni Mandong Santiago ang matagal na niyang hinahanap nang hindi kailanman alam ang pangalan nito. Hindi kapangyarihan, hindi hindi kontrol sa lahat, kundi tunay na pag-ibig, pananampalataya, at isang pamilya na naging kanya hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagpipilian. Iyon ang paniniwala na hindi kailanman iniwan ng Diyos ang sinuman at ang buhay kasama ang Diyos ay palaging may magandang kahulugan, ang wakas. Kung ang kuwentong ito ay nakaantig sa iyong puso at naniniwala ka na hindi kailanman tayo iniwan ng Diyos at palaging mayroon siyang mas malaki at mas magandang plano para sa ating buhay, isulat ang iyong opinyon sa mga komento. Amen. Masaya akong basahin ang iyong opinyon. Huwag kalimutang suportahan ang channel na Kuwento ng Pamilyang Drama at i-activate ang notification bell upang hindi makaligtaan ang masusunod na nakakaantik na kuwento. Hanggang sa muli.